Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Wala tayong video at baka hindi rin ako makagawa ng video nito mga susunod na araw guys kasi mayroong nangyaring hindi maganda dito sa amin. Bali may bad news ako sa inyo. Si Tulbaba namin, yung pinakapanganay nila father-in-law na kapatid, yung asawa ni Barry. Kilala nyo yun guys, yung tumutulong kay Asis na maglagay ng fertilizer sa likod ng bahay, ganyan. Yung pinakapanganay sa lahat ng daray dito sa amin. Na aksidente siya kahapon, inatake siya ng kanyang high blood. At dinala nga nila Asis kahapon sa hospital. Kaso lang, pagdating sa hospital ng bandang hapon, sinabihan sila ng doktor na brain dead na siya. So, kaninang umaga ay inuwi dito ang katawan at nag-prepare sila para sa ceremony at dinala na nila sa DevGat kung saan sinusunog ang patay sa Naranggat. Kaya wala akong video. Ngayon, hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik si Asis. Kanina pa sila umalis, mga bandang alas 2. Mga alas 2 siguro sila umalis. So hanggang ngayon hindi pa sila bumabalik. At yun nga, kung nakita nyo basa yung aking buhok kasi naggulgul kami. At bawal, yung paggulgul nga ay bawal. Ito yung unang araw. So hanggang 13 days ay bawal maligo. At kasama din kami sa 13 days na mag-fasting. Hindi siya totally fasting. Yung bawal lang kumain ng may asin, ng may onion. Pero pwede namang uminom ng gatas or kumain ng prutas. Pero exempted ang mga bata. Ang mga bata kasi okay lang pero bawal magluto. Bawal magpaapoy or magsinde ng kahit na ano sa loob ng bahay. Lalo't itong 7 houses. Yung unang bahay nila Tulbaba, tapos yung Tulbaba namin na nawala. Tapos yung sumunod na 4 na magkakapatid na bunso, kasi bunso si Baba eh. At saka yung isa dito. So maraming tao ngayon dito sa amin, lahat ng kamag-anak nila na galing sa Padampur, galing sa Saurahan, nandito sila. At inaantay nga na bumalik. Masakit lang kasi mabait yung Tulbaba na yun. At biglaan kasi yung pagkawala niya. So, nung umaga, pumunta ng CR para mag-prepare nga. Kasi, although matanda na siya guys, siguro nasa 70, ganun. Matanda na siya pero malakas pa. Hindi siya yung matandang-matanda. Ang mga matatanda dito sa amin ay inaabot ng 92. May mga lolo-lolo, lola-lola na namamatay na inaabot ng 92 years old, ganun, o di kaya 86, mga ganun kakatanda. Yung edad kasi ni Tulbaba, bata pa yun para mamatay dito sa ganung edad. Kaya nakakabigla lang. Ay. So, bawal din pala magsuklay. Hindi kami pwedeng magsuklay. Kaya hindi ako makapagsuklay. So, bawal din mag-ano. And, ayun. So, alam nyo naman dito guys, nasasabi ko na rin naman dito sa inyo na kapag namatayan, lalo kapag purong kamag-anak, hindi malayo, purong kamag-anak na ganyan, bawal mag-celebrate. So, yung sa birthday ni Asher ay hindi namin isi-celebrate kasi hindi talaga pwede. At pag-uusapan nila after 13 days, kung tatapusin nila ng 13 days, yung anong tawag doon? Tatapusin nila ng 13 days yung pagluluksa or itatapos ng isang buong taon. So, depende sa pag-uusapan ng mga elders, ng mga daray, kung isang buong taon ang tatapusin bago ulit mag-celebrate ng kahit na ano. So, kinakausap namin si Asher na bawal nga mag-celebrate ng ganyan dahil nga sa nangyari. Yung biglang pagkawala ng aming Tulbaba. Masakit, kahit ako umiyak, mga kamag-anak umiyak,
Kasi yun yung panganay na pinakapanganay na kapatid nila baba at mabait talaga yun. Wala, may video ako na nabanggit ko na kapag nakikita ko siya, naalala ko ang papa ko sa kanya. Kasi mabait talaga yung matandang yun. At saka yun yung si baba namin na nawala at saka yung baba ko na tatay ni Asis magkapatid. At saka si ama ko at saka si Bari magkapatid. Yun. Yun. Eh, ang mga babae nga, di ba sabi ko naman sa inyo dito, pag may namatayan, ang mga lalaki ang napunta sa DevGat para sunugin nga yung bangkay. Tapos yung mga babae ang matitira dito para maligo sa ilog, maggulgol. Dahil nga purong kamag-anak, naggulgol din ako. Tinawag nila ako sa bahay na maggulgol. Pero dati kapag may mga namamatay na ganyan, na kamag-anak din naman nila pero hindi yung talagang pure blood ba na kamag-anak. Mga pipinsan, ganyan, hindi nila ako sinasama at hindi nila ako pinipilit. Ngayon kasi kailangan kahit yung hindi pagkain ng asin, ng may asin, kailangan sumunod. Mahirap mamatayan dito, guys. Sakripisyo sa mga purong kamag-anak kapag namatayan ka dito. Kasi kailangan mong sumunod. Bawal tika, bawal lahat. Bawal magsuot din ng nung dapat mga garter. Pero yun yung si Bari yung panganay niyang anak na babae, si Sabitri. Siya yung nakasuot ng white. Kung sa lalaki kasi, wala kasi siyang anak na lalaki, guys. Namatay na kasi yung anak niyang na lalaki nung maliit pa yung anak nila. Yung palaging kinukwento ni Asis na parang 2-3 years old yata si Ashim. Wala din yung apo niya lalaki. Nag-iisang apo niya lalaki nasa Japan. So parang mag-iisang taon pa lang yata yung apo niya doon sa Japan. So hindi rin makakauwi. Kasi kung nandito yung apo niyang lalaki, siya dapat yung kakalbuhin. Ganyan. Pero dahil nga wala at puro babae nga yung nandito. Kasi yung manugang naman niya, si Didi, hindi rin siya pwede. So, yung panganay na anak ni Tulbaba na babae, si Sabitri, siya yung nakasuot ng white at siya yung basta ganun, yung magsusot sila ng white at uupo sila doon na untouchable. Hindi mo siya pwedeng hawakan. Kailangan nakaupo lang siya doon ng 13 days. Nakaseparate siya. Ganun yung yung paglalamay. So mamaya pag dumating, pupunta ulit tayo doon. Iiwan ko si Asher. Since si Asher ay pwede ko nang iwanan dito sa bahay, pupunta doon para sa unang gabi ng lamay. So mag-aantay lang tayo kung sabi nila kasi tinawagan ko si Asis. Although kaninang umaga sinabihan ako ni Asis na magluto ka ng kanin at dal ng mga bata. Kasi once na tanggalin na yung tubo, bawal nang magluto. So, nung pumunta dun si Asis kanina umaga, mga around 5:30 or 6 o'clock lahat yata, yun sabi niya magluto ka ng maaga. So, kinakausap ko din to. We are not gonna celebrate birthday, anak ko, yes? You understand, yeah? Yeah. You understand, yes? Because of Ba. Yeah? Baje? Why? Because Baje passed away. And it is one of the culture of Nepal that once that your loved one pass away, we are not allowed to celebrate any celebration. So on your birthday, we're not gonna celebrate, okay? Why? Sabi ko sa kanya, babawi He's na lang. too old, that's why? No, you know Baje, it's not old. He's not old. He's too young? He's still young. Trader talaga ang Although nagugutom na ako, guys. Nagugutom na ako. Kasi tinawagan ko si Asis kung pwede akong kumain ng kanin na may asukal. Sabi niya, wag daw, wag. Sabi niya kung may prutas. Bumili kami na kanina ng apple at saka grapes. Kaso, iba. Nagugutom pa rin ako sa tubig. So, tubig lang yung pinaganuhan ko. Tubig. Tapos kumain kami ng grapes. Ang mga anak ko din ayaw din kumain. Pinipilit ko silang kumain. Ayaw si Asher, ayaw din kumain. Lalo ang mga anak ko, puro lalaki. Pero dahil nga bata sila, hindi sila pwedeng mag-fasting. Kailangan nilang kumain. At yun, manghihingi lang kami ng pagkain
bukas may magluluto na malayong kamag-anak. Sila yung magluluto, magbibigay ng pagkain. Pero ang ibibigay lang nila na pagkain, ano lang, something na prutas, saging, ganun lang madalas. Saging, kanin, isang beses lang yata ang kanin sa isa sa maghapon. Tapos, yogurt, mga ganun lang ang binibigay na pagkain, guys. Kaya ang hirap din dito, sakripisyo lahat ng ng kamag-anak. Kaya hindi ako nakagawa ng video. Kasi nagluluksa kami dito lahat. Wala, hindi pa sila dumadating. Anong oras na? Hindi pa sila nadating. Matagal. Bali, kahapon kasi, dapat operahan. Sinabihan sila na mag-prepare ng 5 lakhs. So, walang naipon na 5 lakhs, pero may naipon kami kahapon na 2 lakhs. Contribution galing kay Ama, galing sa amin, galing kay Sunitra, galing kina Tulbaba, naipon namin to. Yun yung dinala nila, isinunod nila sa hospital. Kaso nung dumating yata yung surgeon, sabi niya, hindi niya pwedeng operahan kasi siguro matindi yung pagkabagok niya sa CR. Puno daw ng dugo. Sabi niya kahit operahan hindi siya magsusurvive kasi brain dead na siya. Parang tumitibok na lang ang puso niya dahil sa tubo na ikinabit. So sabi nila, obserbahan nila, kaya kaninang umaga lang tinanggal yung tubo. Pero sabi ng doktor, wala na talaga. Walang survive. Nakakabigla lang. Ang lungkot ngayon dito sa village namin. Tapos hindi pa nila agad-agad sinabi kay Barry kasi nga kanina na lang nila sinabi kay Barry kasi si Barry din may high blood din kasi siya. Ayaw din nila na mabigla yung isa. Pero ayun. Umalalay naman yung 2 anak na babae. Ang lungkot lang. Nakalungkot mawalan ng mag-anak. Lalo't mabait naman. Siya yung Tulbaba dati, natatandaan ko nung kinasal kami ni Asis. Siya yung nagsabi kay Asis na tratuhin mo ng maayos yung asawa mo kasi unang-una ibang lahi, tapos malayo siya sa kamag-anak, parang gano'n. Siya yun. Mabait yun siya eh. Siya yung tinatakbuhan palagi ni Asis pagdating sa fertilizer kasi nga nagtatrabaho yun sa poultry. Sabi niya, baba, kuhanan mo kami ng tain ng manok para sa, alam niyo yun, fertilizer sa lupa, ganyan. Buti nga ngayon mas masan na ako guys, kanina talaga ko. Ay, kaya baka hindi ako makagawa guys ng video, kahit ito mga susunod na araw. Wala din akong lakas ng loob, lalo fasting kami, walang kain. Buti na lang guys kasi nakapamalengke kami noon, nagpadala si ate ng ng pera pang birthday nga ni Asher at saka yung pang grocery nila, nakabili kami ng maraming biscuit doon, no, pagkain ng mga bata, at least may uunti-unti itong mga anak ko na pagkain. 13 days, so isa ngayon, ngayon 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 hanggang April 22, 13 days. So yun, kung makagawa man ako ng video siguro pa unti-unti, pero hindi ko maano kung araw-araw ako makapag-upload.